Hi guys, we're here sa phase 2. Ayan, welcome back again sa ating YouTube channel. Ayan, it's me again, Matthew Baliling, ang plantito from Davao City. Yung nasa harapan nyo ngayon is, ang purpose ko yan is lalagyan ko yan siya ng mga isda. Ayun, kinuha ni Ate Rian yung mga isda natin dyan. Ililipat ko sila dito guys kasi nagsiksika na sila doon sa kanilang lagayan guys. Ayan. So, ang gagawin ko today is ililipat natin sila dito. And ayan, kumustahin natin ang ating mga halaman dito sa phase 2 kung ano na bang nangyari guys. Kasi medyo matagal din silang hindi ko naasikaso. Ayan guys. So, yun nga, aasikasuhin natin sila for this vlog. Or, ayan guys. So, balikan natin ang ating mga halaman dito kasi nakakaawa na sila. And, ayun. So, and ayan guys, kung bago ka pa lang sa aking channel, ayan, ay wag mong kalimutan na mag-subscribe and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a new vlog, a new video. And furthermore, let's jump into the video. Let's start it, and let's begin! Ayan na guys, so nagsianakan na yung mga ibang isda dito guys. Yung iba is namatay, yung iba is kinain na. Eto kasing mga isda na ito guys, kapag nakita nila yung maliliit na yan, kakainin yan nila. So, ayan, isi-separate ko yung mga maliliit kasi para hindi maabutan ng mga malalaking isda or yung ganto kalaki guys. Or yung mga mother nung parents ng maliit na mga isda, kinakain nila yung anak nila guys. So, kailangan talaga i-separate sila. So, ayun. Dito ko lang sila nilagay guys. Actually dito. So, ayan. May mga medyo malalaki pa dyan. So, hindi lang kita. Yung iba din is na poison na guys. Ayan yung isa na malaki. Ayun. Nagbu-blue-blue yung kulay niya dyan, no? Di naman yan ganyan yung kulay niya. Gamay pa siya. Yun. May kukuha mo ba? So, ayan na yung gagawin nating aquarium guys. Eto siya guys, is lagayan to ng candy. Pero, ayun, wala nga siyang takip. Yung candy is kinakain ng mga langgam. So, useless din diba kapag kinakain lang din naman yung mga candy. So, ito na lang yung naisipan kong gawin sa kanya guys. Kasi sayang siya itapon eh. Actually, hindi po lumalabas yung mga tubig kapag nalagyan siya ng tubig. Kasi hindi po lumalabas yung mga tubig dyan. So, ang gagawin ko guys is gagawin ko na lang siyang aquarium. Ayan, sobrang like pa yan ng mga isda. So, ayan, simulan na natin. Ayan na. Puno na. Ayan. Hiningal tayo dun. Ayan. Ayan yung magpadakop. Ayan. So, kunin natin siya. Akiman din yan. Di kaya siya yan mo ambak dyan? Kuha tubig. Ayan na siya guys. Ang laki-laki niya. This is a gourami fish guys. Ayan. So, gourami fish siya. Nasa ilalim lang talaga siya ng tubig nakatira. Pero eto siya guys is lalagyan ko dito ng mga propagation ko like photos para hindi po siya naiinitan dyan sa ilalim. Guys, yun po yung purpose ko kaya ko kinuha or ginamit etong lagayan ng candy. Atin na yung titiwasin. Yung isa guys, ayan, red. Ko alam anong pangalan nito, pero dito natin to sa kabila ilagay. Ayan, ayan siya dyan. Wala na dito, no? Mawala na. Ito siya guys, dito siya sa kabila. Ayan.
Eto, dito siya. Eto yung pwesto mo. Yan. Huwag kang pumunta sa kapitbahay mo, ha? Bawal dito yung chismis. May ano na sila, may kanya-kanyang room. Room for rent. Mahal yung nito, ha. Kaya huwag kayong makikichismis sa mga kasilinganan niyo. Sa kuno. Yun. Yung iba is mabilis tumakbo. Pero yung iba is hahabulin natin. Ang daming tubig kasi, kaya ayan. Yun. May tao na dito, banda dito. Wala. Wala pa? Wala. Yun. So, hindi na yan sila magchichismisan dyan. May kanya-kanya na silang apartment. So, dito walang tao, no? Wala. So, itong medyo maliliit pa sila. Pwede natin silang pagsabayin lahat. Kasi, maliit pa naman sila eh. Dito, yun. Dari ama oh. Wait. Asa? Dari. Ay. Wala na. Wala naman po. Wala na. Baka may isa pa dito. Ay, yun, meron pa talaga. Yung maliit. Ito na lang yung natira sa mga anak. Sana yun? Yun. Wala na ba? Ayan, wala na siya. Ubos na. Tapos, papainumin muna natin si Aglonema. Ayan, ang daming babies nito guys. Andito pa oh. Malapit na lumabas. Ito siya is, ayan siya oh, ang laki. Ang laki nitong baby niya kapag lalabas na yan siya. So, ayun. Ayan. So, may nilalagay kami ditong photos. Ayan, kasi etong si Gurami fish, guys. Ayan si Gurami fish. Ayaw niya ng... Alaw ka pa ba dyan, Gurami? Ayaw niya nung light. So, gusto niya nasa ilalim lang siya palagi. Kaya, ayan siya, guys. So, hindi pa ako sure kung talagang... Ala, ba't andito na yung isa? Nangangapit bahay to siya eh. Ala, bilis niya nakarating dito ah. Dito lang siya. Oh! Yan may tao dari. Dito oh. May tao. Sa ibabaw man yan. Diliwin na raw. Oh, sorry. Dalawa pala sila dito nalagay ko. Ayan na siya, guys. Hindi ko alam kung komportable ba sila dyan. Pero parang komportable naman siguro sila dyan. Ayan, si Gurami yung pinakamalaki, guys. Si Gurami na walang alam. Ayan siya, guys. Andyan na siya sa ano. So, lalagyan ko siya ng takip dito sa may bandang ibabaw. Yung kahit na ano lang. Para hindi sila tatalon. Kasi baka tatalon sila, guys. O ang ending, tsuwangi. Matsugi yung mga isda natin, guys. Kapag hinayaan natin na ganyan. Kasi feeling ko tatalon na Tingnan nyo si Gurami, nag-aano. Ang ganda na ng fin ni Gurami, ah. Light na light niya doon sa ano. Yung nasa sulok lang siya. Hindi ko alam, guys, kung magsusurvive to sila dito. Kasi I think maliit siya. Unlike doon sa lagayan na yun, kasi hindi sila naiinitan. Dito kasi parang ang bilis. Pero lagyan ko naman dito sa ibabaw, guys, ng kusya ng trapal, guys, para hindi masyadong naiinitan sila dito. Feeling ko mas maganda pag dito nilagay si Gurami, no? Kasi hindi siya nakakagalaw masyado dyan. So, ayan, guys, nilipat. So, ayan, guys, nilipat ko si Gurami dito sa baba. Ayan, so, nasa baba na siya kasi feeling ko dito, konti lang yung tubig niya, guys. So, nilipat ko siya dito sa may bandang baba niya and pinagpalit ko sila. Eto siya, guys, yung ganito na isda is may sakit yan sila. Ayan, finarot yung tawag niyan, guys. Kapag nagkakaganyan yung mga isda nyo is nagkakasakit po sila. Kasi ganyan po sana siya, oh. Yan, yung mga fin na sobrang lapad. Pero yan siya is walang fin. Yung iba niyan is natsugi na din. Kasi doon nga sa
parang nagkakaroon sila ng sakit doon sa nilalagyan nila dati. So eto siya guys, eto yung isda na walang pili. Kung gusto niyo kung gusto niyo ng isda guys na kahit saan mo ilagay is mabubuhay, recommended ko si Gurami fish guys. Kung gusto mo ng fish na iba guys, na sensitive fish like the koi and also the goldfish, ayun, si goldfish guys at saka si koi is hindi po sila nabubuhay kapag ganito lang kalaki yung tank tapos walang hangin. Talagang hindi po sila mabubuhay guys. Masasayang lang yung pera nyo na pambili nun. So kailangan siya ng, kapag koi at saka goldfish, kailangan siya ng malaking or pond or aquarium, ayan. Kailangan siya ng malaking lagayan para malaki yung area na mapupuntahan nila. Eto si Gurami guys is hindi siya territorial fish guys. So lang siya, nasa isang sulok lang, ganun. Ito nga siya guys, doon sa kanilang lagayan, nasa ilalim lang talaga siya. Hindi siya pumupunta sa ibabaw or hindi katulad nito na yung mga isda na ito ang likot tapos pumupunta sa ibabaw. Ito I think malapit na to siya manganak. So hindi ko lang alam kung, I think it's a molly fish yan siya. So malapit na yan siya manganak guys. So ang plan ko dyan, kukunin ko naman yan yung kapag malapit na siyang manganak. So kailangan kasi kunin siya sa tubig. Kukunin siya sa malaki. Dapat siya i-cage guys kasi yung mga anak niya, kapag hindi po yan i-cage is kakainin niya yung mga anak niya. So dapat i-cage natin yan. At the same time, dyan pa rin siya pero parang may cage siya sa ibabaw na hanggang doon na lang siya, hindi nakakapunta kung saan, hindi kagaya nito nakaka-swim pa siya. Pero kapag nag-cage na yan, lalabas na lang yung anak niya. Tapos, yun, hindi niya mahahabol sa ilalim kapag nagdadarap na siya. So, yan, again, eto si Gurami fish is recommended sa mga bagong mag-aalaga ng isda. Gurami fish po yung hanapin nyo. Pero kung may budget po kayong, may pambili kayong air filter, ayan, filter, ayan, may pambili kayong air pump, ayan. So, you can choose, goldfish or also the koi fish. So, ayan guys. So, ito siya guys is design ko lang dito sa Paste to Garden para meron naman tayong makikitang iba or hindi lahat halaman lang. So, ito siya guys is mga propagation ko. So, nakalagay lang to siya dati doon sa lagayan din ng mga isda pero hinayaan ko na lang siya dito. Alam nyo ba guys, na kapag nagpo-post ako netong si golden pothos ko guys, maraming na naguguluhan kasi akala daw nila is Pinatum aurea. So akala nila it's dragon tail na variegated or may variegation na yellow. So yun yung pagkakaakala nila pero mali sila. It's an golden photos. Ayan, giant golden photos. Kasi ayan kasi yung dahon niya guys. Pabilog siya dito pero dito parang pahaba. Yung Pinatum is talagang parang pahaba siya. So, yun po yung pagkakaiba nila kasi yung golden photos is medyo circular yung leaves niya bago siya nag-pointed dito sa may bandang, ayan, baba. So far, hindi ko pa naman siya nakitaan ng mga split kasi nga, it's a photos. Ayan siya guys, kalabasa po yan yung nilalagay ni Ate Rian dyan sa may ibabaw. Gusto ko kasi guys, umakyat yung kalabasa dyan sa ibabaw para hindi masyadong mainit dito guys. Papayag ako na sa may ibabaw para hindi po as in na sobrang init kasi si kalabasa na halaman guys, sobrang fighter niyan sa init. Yan po yung halaman or gulay na pag sinabi mong fighter ng init, yan si kalabasa. So, ayan guys, so may kalabasa ako dati dito na konti na hindi siya naubos or hindi nabili ng mga customer, hindi ko din sila nagulay. Ayan, nilagay ko dyan guys. So, ayan na siya ngayon. Actually, I think, siya, 3 puno yan siya yung nandyan. Pero, talaga yung purpose ko sa kanya na aakyat lang sa ibabaw para medyo matabunan yung init dito guys. Yun po talaga yung main purpose ko sa kanya. Siguro, I think, sasakupin niya ang buong area na to kapag pinabayaan lang talaga siya. Pero ayan, andito naman ako guys, may binabantayan ko din naman yan siya kung mayroon din namang something na sobrang kapal na, so talagang tatabasin ko yung iba. Ate, kumuha ka ng
Yung, ito, ilagay mo dyan, tapos dyan ka aakyat, tapos gaganunin mo lang sa ibabaw. Kasi guys, kapag mataas ka, talagang nagagamit ka. Oo, yung halaman ko. Kasi siya yung mataas sa amin guys eh. Oh, lapit pa konti. Lapit. Ayun. So, ayan. Ang bilis, hindi ba guys? Parang magic. On my past vlogs, hindi nyo nakikita yung kalabasa na yan. Pero ayan na siya ngayon, no. Pa-climb na talaga siya. I think, etong kalabasa guys ay halos kada oras is tumutubo yan siya. So, ang bilis niya guys. Ang bilis niyang umakyat or ang bilis niyang palakihin kapag kalabasa yung usapan. Kuha ka ng stick. Nang bala. Kaya mo sa isangit. Okay guys, so sa mga nagtatanong kung hindi po ba pamamahayan ng lamok ang gantong sistema or ganitong style, so hindi po siya papamahayan ng lamok guys, kasi kapag may lamok man po dyan na nangingitlog, yan pong mismong mga isda ang kakain po sa mga itlog ng lamok. So, live foods po, kung baga sa mga isda po yung itlog ng lamok. So, wag lang magkakamali yung mga lamok na mag-iitlog dyan kasi meron po talagang kakain. Yung mga isda na yan guys, is kakain po talaga yan sila ng mga lamok. So, or yung mga itlog ng lamok. So, hindi, baka sasabihin nyo po is, baka may dengue kasi tubig nga siya nakastock. So, hindi po guys, kasi kung may kiti-kiti man dyan or may lamok man dyan is yung isda lang po yung kakain. Actually, kulang pa nga eh. Man dyan, so kulang pa po yun. Talagang mag-imumukbang lang po yan ng mga isda dyan. So, ayan guys, hapon na naman. And, yan, nilipat ko na yung ating plant shelf dito. Dyan yun, dati guys, nilipat natin dito kasi para ma-full naman dito. Kasi guys, maglalagay ako dito ng trapal sa ibabaw para hindi masyadong mainitan yung mga halaman natin. And also this area, maglalagay din ako ng trapal. So, ayan guys, so naririnig nyo ba yan? Ayan, may ulan po. Ayan, so ganyan po yung ating view guys kapag nandito tayo. Yan guys is humalumi na yan na mga hindi ko pa yan siya na bago ko pa lang siya na tawag ayan na chop guys kasi isi-seedlings po natin yung mga bulb ng humalumi na. So ayan guys, so yun yung ating view. Hindi as usual, hindi na naman ako natapos sa aking ginagawa kasi hapon na and may ulan na naman. And ayun guys, so yun lang po muna for this vlog muna guys kasi umuulan na nga guys. Medyo siguro uuwi na tayo guys kasi kapag kasi madilim na din siya guys. Ayan, time check, it's almost 5:20. Ayan, 5:20 PM na din guys. So kailangan na nating umuwi kasi hapon na. Hindi ko na muna ipapasilip sa inyo guys kasi ang pangit pa niya or hindi pa siya maganda guys kasi hindi pa naman talaga siya hindi pa siya as in nagkakaroon ng view kasi hindi pa siya totally tapos. Ayan, medyo lumakas na nga yung ulan and anyway may payong naman kami pa uwi. So ayun guys, so dito ko natatapusin ang vlog na ito. Ayan. So yun guys, medyo madilim na nga and muna tayo guys sa vlog na ito kasi ayan medyo hindi nyo na ako nakikita guys kasi madilim na. Ayun, malapit na mag 6 and uuwi na kami. For now guys, is yan lang muna yung natapos ko today. Hindi pa ako natapos guys sa paglilinis kasi nagkakaroon din ako ng mga customers ng money tree. Ayan, nagdi-deliver din ako. So ayan, yun guys, dito ko natatapusin ang vlog na ito guys. Maraming salamat po sa inyong panonood. And it's me again, Mutia Baliling, ang plantita from Davao City. And if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, and please don't forget to subscribe it now and please turn on the notification bell down below for you to be notified whenever I upload a vlog and new videos. So that's it for now. Ingat po kayong lahat. God bless everyone. Babush and paalam. Bye!